Good Hi, Burns! evening. Ayan. Paskong-Pasko na po. Tayo ay nasa Senior City po para sa mga naka-tune in. Pang ilang episode natin, Burns. Yes, so ayun po, welcome po sa lahat ng mga nanonood. So, nasa episode 39 na naman po tayo sa ating Senior City Kwentuhan ngayong gabi na pinamagatang KKK, Kabataan at Kabuhayan sa Kanayunan. Dahil kakatapos lang po ng Bonifacio Day last week at nagpahinga po kami ni Ma'am Kai. Ayan. And again po, ang Senior City Kwentuhan ay nasa kanyang panglimang taon na and co-hosted po ito originally by Ma'am Girlie Villariba and Sir Ed De La Torre. And simultaneously live po tayo sa iba't ibang Facebook pages po ng ating mga partners. Unang-una na po dyan yung Init Philippines, yung Senior City, Senior sa panahon ng COVID, Lapis o SISO, at of course, Philippine Rural Reconstruction Movement o PRRM. Ayan. Anong title ulit natin, Burns? KKK, Kabataan at Kabuhayan sa Kanayunan. So, ang ating mga guests ngayon ay magkukwento tungkol sa kanilang recent na kamakailan lang na trip, biyahe, junket, pasyal sa China, sa bansa ng China, na umiinog yung kanilang trip doon sa kabuhayan, kabataan, sa Kanayunan. At ang guests po natin ngayon, very thankful po kami na nagkaroon sila ng oras bagaman napaka-busy ng kanilang professional and personal lives. Kasama po namin, uunahin ko si Mr. Marlon Palomo, siyang Executive Director ng Philippine Rural Reconstruction Movement, PRRM. Hi, sir! Hi! Gandang gabi! Magandang gabi sa iyo, Kai. Magandang gabi rin sa iyo, Berna. Kay Giyo din at sa lahat ng kasalukuyan naka-tune in dito sa Senior City Kwentuhan. Actually, this is my second time here. Good evening, everyone. Good evening, sir. At saka, ang ating second guest ay si Mr. Gio Espital. Hindi rin ito first-timer sa Senior City. Tama, Gio? At ano ata sa Silay ako. Ay, sa Silay. Silay. Yeah. Project Silay. Yeah. Good evening, Gio. First time sa Senior City. Maraming pong salamat sa pag-imbita sa akin dito at magandang gabi sa mga nanonood, nakikinig at makikiisa at makikisama sa gabing ito. Yeah. Good evening, Gio. Thank you po talaga. Kita niyo naman, si Marlon ay nasa labas ng kanyang bahay. Si Gio ay nasa sasakyan. Pero sila ay online, nag-tune in sila para... Pareho kami nasa daan. Pareho silang nasa biyahe at tumigil sumandali para mag-connect sa Zoom at makasama natin ngayong gabi. So una, ayan po ang ating poster, no? Kabataan at Kabuhayan sa Kanayunan. Ang subtitle po natin ay China and ASEAN Exchange Program on Youth Innovation and Social Enterprises towards Rural Revitalization and Sustainable Development. Yung petsa po sa baba, yan yung petsang biyahe sila at naganap itong exchange program na ito sa... Oh wow, andyan pala yung petsa. Yan po, 22 to 26 September. So, kailan lang, no? Ilang buwan pa lang nakakaraan. Siguro unang pag-usapan natin, paano kayo napadpad sa exchange program na ito? Sige, ako mauna. Si Sir Marlon. Actually, there is a platform sa Institute for Social Entrepreneurship in Asia. This is the platform on social entrepreneurship, youth, and rural revitalization, which is being co-convened by PRRM and our counterparts in China, no? Yung Sources for Action, which is actually part of the Rural Reconstruction China. So there is an ongoing exchange, and this is part of that ongoing exchange. This time, I
under that particular platform ay on youth innovation, on social entrepreneurship and sustainable development. That's a long title actually. It's already in the page, and that's why Giyo is there. Giyo is representing the youth. I am representing PRM as part of the co-convener, and of course there is another one representing the institute or ISEA, si Dr. Lisa Dacanay. So kasama namin siya. We are 3 from the Philippines, Kai and Berna. And luckily we had Giyo, yan no? Nakasama ko si Giyo, and it was really exciting po. for him also. Yes, Giyo. Sobra. Yes. Yes, ano ba ako napunta? Kasi during the pandemic, nagkaroon ng youth social enterprise in rural revitalization. Naging parte ako nung online meetings nung youth revitalization. So siguro dahil isa rin akong part ng PRM din, and right now doing social entrepreneurship, saka yung mga project advocacy namin, mga passion project namin as a family. So yun, malaking bagay din na nakapag-share ako nung nagpunta kami ng China ni Sir Marlon and ni Dr. Lisa Dacanay. So family ka mo, Giyo. Ay, medyo nang hinayat. Na-disconnect yata si Giyo. Giyo, are you disconnected? paano? Chappy ka, Giyo. Sige. Yeah. So yun yung background, no? Yung pinagsimulan nung kung bakit na sila sa China. Yeah, unlike in earlier exchanges, this one took place sa southern China, and social entrepreneurship initiatives there are actually very exciting and magandang i-share at magandang exposure for us looking at the aspects of their initiatives there. So, alam mo kasi Kai and Berna, kasi originally, there is an international conference na kasabay nito. Hope na sana'y mangyayari ngayon, but it was rescheduled for next year and in partnership with Guangxi Normal University. So we're looking for that. But the visit also included, actually maganda nga ito, alam niyo doon sa Nanning City, Guangxi region, merong palang regular na ASEAN Expo, and there are Philippine representatives, and we meet them. We're able to interact with them, and maski kami nakasama doon. So we can also parang pwede rin namin yang ikwenta. Sige. Naku, nakat si Giyo. Mag-reconnect na lang siya. So, ito, sir, magpapakita kami ng ilang photos. Kwento mo naman. Ay, pero bago yon, ilang bansa yung na-involved doon sa Yung actually 15 lahat ang Can you hear me? 15 lahat ang 15 lahat ang participants. 3 kami from the Philippines, and then there are 2 more coming from Indonesia. Ito yung mga ISEA partners din, no? Yung Basnas Sakat Indonesia, represented by Rini, if you remember Rini Soprihartanti. Then oh wow, I forgot the name of the other lady, but she is representing the social enterprise marketing unit of Dompet Duwapa. Desi daw, sir. Sonia Radi, yes. Yeah, thank you, Giyo. So tapos, and then there are locals now representing other
social enterprise initiatives. One from Chengdu, or two are coming from Chengdu province. And then the local, siyempre, mga nabisita namin. But this picture na pinapakita rito is very, very nice place, no? Makikita nyo sa background are cast limestones, but this is very nice place for cultural tourism. Kasi yan is a river tour. Yeah. And may mga giyo, no? Kasi parang enterprises din around it, no? Yes. And Yung then, mga fisher that's in folk. Guilin. Guilin Yes. province, no? And anong pangalan na nung river, Gio? Did you remember that one? Hindi ko maalala. Basta naalala ko, sir, ay nasa, Oo. I guess, 20 yen nila. Yes. Sorry, hindi pala yan. Yuan, 20 yuan, nasa pera nila yan eh. Yang Oo. batong yan eh. Oh, yeah, oo. Okay, nasa bill. Nasa bill nila, yes. Really? Tapos yung pwede kang mamili ng sasakyan mo, pwedeng balsa or pwede rin yung parang Roro type, yung malaki na na barko Oo. na na dadaan doon sa ilog. Maganda doon sa balsa kasi ang gamit nila, sir, kung maalala mo, 'di ba, electric motor. So walang ingay yung balsa nila. Oh. So Ano to? Parang isang social enterprise model din? Yung tourism, pero para po siya para siyang government owned din, pero syempre yung mga fisher folks din within the river area, sila rin yung nagiging tour guide, driver ng balsa. So yun, tourist destination siya talaga. Yun. Kapagkain. Meron rin po, yes, meron ring food diyan. Pero hindi na kami diyan kumain. So ito mga kasama nyo, taga Indonesia, China. Yes, yung dalawang naka-white, ayan, taga China yan. Oo. Yan. Sila Ning. Sila Ning. Itong naka-white sa harapan ay, isa siyang influencer. Influencer siya sa China na ang sakop niya, yung parang TikTok nila, sobrang ang laki ng following niya. Ay, tapos ang ginagawa lang niya ay nagtutalk siya about social enterprise and businesses. Talaga? Yes. Yun. Tapos, ang nakakatuwa pa dyan kasi nung morning kung saan kami natulog ni Sir Marlon, nakilala siya nung isang guest nung sa bahay. Kasi hindi siya nagkakaintindihan ni Sir Marlon. Parang ang sabi lang kay Sir Marlon, parang tinuturo yung picture niya na, is this you? Is this you? Parang gano'n kay Sir Marlon. Sabi nung surprisingly, matandang babae pa yung nagpa-follow dun sa batang lalaki. Oh! Tapos, nagpunta daw sila doon, natulog sila doon sa hotel na yon or hindi siya hotel, parang Airbnb or transient house, farmhouse pala. Yeah. Dahil nga nakita nila yung TikTok, hindi siya TikTok paano ba nila tawagin yun? I mean, basta para siyang TikTok. Yung TikTok video nung kasama namin. So, yun. So, ganun kalakas yung social media. Nagpaplano siya ng di ba? Ng Global Conference on Social Entrepreneurship. Yeah. Wow. Yeah. Yes. Yeah. Tapos yung Indonesians? Yung Indonesian, si Desi, ay siya ang head ng marketing ng farming and coffee, organic coffee ng Indonesia. So nagbebenta sila ng coffee. Mga kaedaran ko sila, Gio. Si ba? Si Desi ba? Si Desi ay ka-age ko nasa mga rin siya, mga late 30s. Rice siya, di ba? Rice marketing. Rice marketing and coffee, sir. Okay. Yeah. Rice marketing siya sa Dompet Duapa.
na hindi pa Yeah. nakarating ng farm. Sa Mayde Village siya nakarating ng farm actually. Talaga. That's very nice. Hindi pa siya, Very hindi nice pa story. nakakapag-harvest ng rice. First time niyang mag-harvest ng rice dun sa village. Okay. Sige, Burns. Next tayo. Mag-ano na tayo? Kwento by pictures. Yes. Uh, May internet celebrity, tapos may from Douyin, tapos may marketer. Ito naman po. So, ito yung river. yan yung river cruise na nakasakay kami sa balsa. So, yung balsa nila ay, kasi isipin nyo dito, di ba, pag nag-river cruise ka, sasakay ka sa motor bangka. Di ba? Yung Maingay. motor bangka, maingay. Dud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 . Siya dahil electric yung gamit nila, walang tunog. So, makakapagkwentuhan kayo. Tapos, Oo. I don't know kung ano siya, kung solar powered or charge nila sa sa Battery. sustainable Parang energy. it seems like it's solar powered no? Wala siyang sound eh. But sir, electric yung Diba? yung motor niya, electric yung motor niya. Tapos kaya walang sound. Okay. So, yun. Kaya maganda, makakapagkwentuhan kayo. Hindi siya At yung saka masakit sa hindi- ulo. Oo. Tsaka Yeah. ma-appreciate mo yung dagat, yung ilog, yung Yung scenery, walang Scenery. walang usok. Walang No, it's a usok. river. It's a river. River. nga pala, river. So It's a walang huge usok. river. Kaya hindi siya nakaka-pollute. Carbon emitting Carbon and noise. and noise. Yun. Yeah. Nice. Wala pa tayong ganyan dito, no? Wala pa po. Wala pa. Tapos yung ride na yan is almost 1 hour mahigit eh. Papunta pa balik. Okay, pwede ka matulog. Ang tagal. Pwede matulog. Yun nga. Sige, Burns, ano pa ang ating ganda Ayan. naman ito. Maganda na sir, di ba? Ito yung nila, live performance. Okay. Parang theater pero nasa gitna ng lake. Oo, so yung background niya, totoo. Yung background niya ay lake. Lake. Tapos- Nag-event din po itong mga to, no? Oo. Tao talaga yan? Ako yung mga yan. Oo. So, dami. Siguro ang production yan, 500 people. So kasama sila sa cast. Ganun kadami yung production. Oh, wow. Damn. Special so, kayo. Sobrang dami. Tapos, siya, para siyang, amphitheater, outdoor. Outdoor, tapos, siya, pinupuntahan din siya ng mga tourist talaga. Kasi, siya, live performance. Yun. Okay. Tapos, ang nag-direct daw ay one of the pinakasikat na director sa China. Tapos amazing yung sobrang amazing nung production. Kasi yung costume, Yeah. yung mga props, kasi ang laki nung lake, pati yung Imagine mo yan, almost 500 na tao yan, no? Na orchestrate in one night Yeah. and different settings. Yeah. And gabi siya. So imagine mo yung lightings, no? Na ginamit nila, no? So Yung mga limestone. Ma-amaze ka talaga. Oo. Yeah. Galing, Tapos Wow. along the limestone formation, so ganyan. yun yung iniilawan nila. And it's like the one in Vietnam. I forget that one in Vietnam. Yun. The puppet show. Actually, it's more of a live no? Live puppet show, no? Or something like that. No? Yes. So, So, kwento ng kasaysayan nila. Ganun. O ng myth. Yan. Yes. Kwento ng legend. Tapos merong love story. Oh, Siyempre, yeah. nilagyan na nila. Tapos ano something yung buhay like sa it. river? Ano yung buhay sa river? Ano yung ginagawa nila? Tapos, yun. For Tapos, tourists. Yeah. isa sa mga singer ay, din daw, yung sikat din daw sa China. Sobrang sikat sa China. Isa sa mga singer, live performer dyan. Yun. Sige. Pero, syempre,
Siyempre, yung language, hindi namin maintindihan. Yeah. Walang Kasi- interpretation. Wala interpretation. Talagang titignan mo or babasahin mo yung actions and kung ano yung Yeah. stories through Kunin mo yung through the context. flow. Oo, through the flow. Yun. Sige. Ang next pictures mo ba, Burns, ay yung mga social enterprise stories na? Di pa po. Sige, ako muna mag-share para kwento nila Gio and Marlon. Okay, puro side trip na yan eh. Siyempre mahalaga yung Wala kang picture ng Mayday Village sa ano? Ito po. Tingnan natin kung ano yung yeah. Ay. Ayan, nakashare na. Yes, yan. Okay na po. Yan. Yeah, Mayday Village. Who is that? Okay. Sino ba, sir? Ikaw Si o ano ako? yan? What's the, anong pangalan niya? Ano? Yung name niya, Si Chuan Hui. Feng Ying. Chan Hui. Si Peng Ying. Yes Ying. po. Yeah. I also met her nung last year po. Really? You met her? Online. Oo, kasi yung ano na yan, yung Granary Above Clouds na yan, Yeah. yan din yung part of the community connectivity project natin, no? So inside the granary na yan, yung Yunshan Granary, merong parang malaking malaking cellphone, no? Laki ganyan. Tapos yun andun naka-record yung connectivity nila to the world, no? That includes yung connectivity nila to the project in the Philippines. Pero yan, that's the first trip that we had. That's in Mayday Village. The Dong istorya niyan, nung Yansuan Granary, Above Clouds, actually talagang above clouds siya. It's a 5-story wooden building, kinayo ng walang Parang walang mga pako. Oo. Yeah. So it's 5-story, malaki siya actually, tapos overlooking the valley. Yeah. And then at night, may cloud siya. Originally, siya, granary nga, granary ng traditional rice. But since malaki siya, so it's also an accommodation facility and a training building center for the youth on actually singing, no? And singing, arts. Singing, arts. And ano po? Yan. Maganda yung istorya ni what's the name again? Penging. Penging kasi galing siya dyan sa Mayday Village, tapos napunta siya ng city, and then kaya nga returned youth, no? And then bumalik siya, may calling talaga yung community. Nagtrabaho siya sa restaurant, factory. Parang saan siya nagtrabaho sa pagawaan, no? Sa pagawaan. Yeah, mga ganon. Mm-hmm. Yeah. And then may calling in community. Actually, sila, indigenous people sila from the Dong people. Dong people. Yes. Oo, yung region nila is actually indigenous region, no? So bumalik siya sa Mayday Village, sinet up niya yung, kumbaga, nagturo siya ng mga kabataan. Actually, sumasali sila sa national contest. And then yung dyeing, no? Yung natural dye. Actually makikita mo yung mga produkto nila. And yung community, the whole community, meron silang center sa community that they perform na usually at night or at weekends, no? And then until there is a young boy from another village na malapit sa kanya, na notice yung ginagawa niya, nagkakilala sila, tinulungan siya. And eventually sila na, no? Yes. Naging sila, di ba? Gio? Pinakwento nga namin yung love affair nilang dalawang, story nila. Oo. Si Quan Hui. Si Quan Hui. Ang ganda ng istorya nila. Yan ba? O iba to? Well, sa loob yan nung kita mo, yan, that's the entrance of the granary. So connect sila ito.
Yan. Oo. Yes, So, yes. yun hanggang fifth floor na ganyan. It's a social enterprise. And it flourished kasi nung 2017, yung Chinese government, parang yung challenge for rural revitalization, they also embrace social entrepreneurship, and that's where Yeah. yung mga social enterprises katulad nito sa Meidi Village sa ito, yung sinuportahan din ng government, no? Yeah, Silang nakapag-loan dalawa. sila sa Oh, bank yan, nakapag-loan sila. ng mababang interest, and Tapos ang also ganda niya kasi the community actually, Gio, nagbigay ng pera. pwede nating gawin, di ba? The whole Yes. village kasi parang may eco-cultural tourism Yes, yes. around the village. You move around the Mm. village, experience mo yung Yeah. Yung may yung flute life nila. making doon, may bamboo Yeah. flute making. And then yung Mm. center nila, meron silang community center that, you Yeah. know, pwede kang mag-share din, kumanta, or something Mm. like that. Paano siya But naging sila- Paano siya naging enterprise? Ano Well, siya? of course, they charge, no? Marami silang mga Mm. visitors from around China. Actually, kami the nga main- yata the yung main first business- international visitor nila. Yeah. Anong Tayo business? The main business talaga ay rice. Rice. Kaya nga granary above Oo. clouds. Rice talaga yung binebenta nila. Yung yung heirloom rice nila, binebenta nila sa mga companies sa baba, sa cities. Tapos ang nangyari, dahil nga masarap, dahil organic, lumalaki na rin yung demand ng organic produce sa kanila. Ang nangyari, merong mga companies na nagbibigay na ng funding for them to plant rice. Tapos, ang ibabayad nila dun sa perang, instead na ibabalik nila yung money, babayaran nila ng rice ulit. Babayaran nila ng rice. Ngayon, nagkaroon ng problema dahil nag-pandemic. Kaya sobrang dami nilang rice. Tapos, hindi nila alam kung ano yung gagawin nila. Kaya nila naisip na i-open to public. I mean, i-open for overnight stay, parang hotel type. So naging lodging. Naging lodging, yung granary. So, imbis na imbakan lang siya ng rice, parang naisip nila, sige, maglagay tayo ng lodging, yung cultural experience. Yon. Ang unang-una daw nilang mga nag-overnight sa kanila ay mga nasa Waldorf school. Sa China? Yun yung una, Waldorf students. Yes, Waldorf students sa China. So yun yung una nilang mga yung unang-unang sa kanila. So naka-identify ka, Gio? Yes. Nagulat nga ako, pero nalaman ko lang ng pag-alis namin eh. hindi ko nasabi ko sana yun. Parang anyway, parang kaya pala yung parang pinaka-programs nila is more on singing, more on arts, yon. Tapos skills work, handwork ng mga bata within the community. Tapos hindi pa pala nasabi ni Sir Marlon kanina, dahil nga nagtatrabaho si Feng Ying sa city, meron siyang anak na babae. Sinabi nung anak niya na kung hindi ka pa uuwi dito, yun yung nagpabalik sa kanya sa village. Kung hindi ka pa uuwi dito, wag mo na akong kilalaning anak. Yung baby niya. Yung bata niya, hindi yung baby, parang meron pa siyang anak na parang mga na ngayon, siguro mga grade 7 na siguro. Ouch! Sakit my heart. Yeah, so talagang bigla siyang napabalik talaga siya sa village. Kasi nga ayaw rin niyang lumayo dun sa anak niya. Tapos nagtuturo lang siya ng singing sa mga bata. Hanggang sa yung ibang parents na nakita na maganda yung program niya, na nagtuturo siya ng singing sa mga bata. So naging after school activity ng mga bata. Then eventually, yung mga nanay sumasali na rin to
for mental health, ano naman nila? For mental health Care. care. Diba? So, yun nangyari. Then, ang nangyari, kaya rin sila nakilala sa buong China, sumali sila sa CCTV. Parang meron silang ganun may TV, meron silang China. show sa China. China. Parang China Got Talent. Parang gano'n. Parang ganyan. China Got Talent. Oo, nag-participate sila. Yung mga bata. Nag-participate sila. Yeah, Saka yung mga sila bata. mismo. So, ang nangyari ay kinanta nila yung mga indigenous songs nila doon. Tapos parang syempre, parang yung mga tao, natuwa sila na meron pa ring nag-advocate ng mga local and traditional culture. So doon sila sumikat ng todo-todo. Kaya nung nandun kami ni Sir Marlon, may mga turista na nag-walk in. And hindi malapit yung lugar nila. Malayo siya. Para kang from Nueva Vizcaya, umakyat ka ng Kiangan. Gano'n. Gano'n siya kalayo. So parang talagang tapos yung reach nung TV show is all over their country. Kaya talagang profitable. So kumikita siya. Binanggit mo yung profit. Kumikita siya. Yeah, kumikita sila. Dahil nga dun sa lodging. Tapos, syempre, pag may food, yung ganon. Tapos, yun nga, gusto pa mag-serve sila ng food, yung lodging. Yeah. Tapos yung yung culture, di ba, cultural experiencer. Yun yung isa meron silang yung pupunta sa, yung parang, yung ginagawa natin sa Ifugao, pupunta ka dun sa center of may farm component kasi yung granary. That's where they plant yung traditional rice. And then pupunta ka doon, mag-harvest ka, magbabayo ka to experience it. And then may cooking doon at the middle of may hut. So parang picnic type. Yes. Na cultural ang setup. Yung mga bata magluluto. Kakanta. Ganyan. Yeah. Yun. So, yung social enterprise kasi para sa mga familiar sa social enterprise na may multiple bottom line. So, hindi lang profit, kundi meron din benefit to the people or community. Actually, isang maganda sa kanila kahit around the granary. Yung parang lahat ng klase ng traditional rice. Well, Chinese ang character. Baka kung ando si Berna, i-translate niya isa-isa. I tried. Sa Google Translate ko, tinatranslate ko isa-isa. Pero baka iniisip ko nga, sabi ko, Giyo, mag-uuwi ako ng ilan nito. Piracy kasi yun eh. So, tinigilan ko, baka hindi maganda. Baka in partnership na lang with them. Kasi makakuha ka lang ng ilang grains doon. Di ba? Palaguin mo and then you have the variety in the Philippines. Siguro kung si Ronel, baka ginawa niya. Baka nga. Tapos sa second floor ba yung Giyo? Third floor o fourth floor? Yung andun yung mga rice, di ba? Naka-store doon. I think, second floor yung museum nila? Second floor yung granary mismo, no? Yung granary museum. Yun. Yeah. Second floor. So, nandun lahat ng variety ng rice. Bukod kay granary, meron pa kasi... Meron pa sila, dahil nga syempre, di ba Ma'am Kay? Bago ka pumunta sa ibang enterprise, Giyo, may isa pa ditong picture yung granary na si Lisa ang nakatayo. Parang nabanggit na to ni MPP kanina Started... Ayan! Sa granary din ba to? Ayan yung sinasabi ni Sir Marlon na parang malaking cellphone. Yan yung cellphone na pwede mong parang dito sa mall natin dito sa Philippines, no? Yung mall natin pag meron kang hinahanap. That's a giant cellphone. Oo. Yung post ni Berna nakita ko diyan. So yung meron silang app na dinevelop na pwede mong gamitin. Tapos pwede mo rin i-connect yung cellphone mo diyan sa malaking cellphone na yun. Para magamit mo siya as
parang extension nung ano mo, nung cellphone mo. Ah, Yun. So, Yan iyan yung yung ano, iyan yung, connectivity nila. Yung pictures of the yes, connectivity project, yes. yeah. Parang the saan? made the Alin? village Which one? open to the world, something like that. No, Okay. Ay, sorry. Andito pala ito. Tapos may yan. kasama din itong products nila. Yan yung mga products, so yan yung mga dye, meron silang mga stuffed toy na Ay, nag-ano sila, yung diet products nila, nag-embroider din sila eh. nag-embroider. They also train on embroidery, dyeing. Yeah. The traditional Chinese practice, gano'n? Craft. Yes. Yeah. Yeah. Not only Chinese, but of the Dong people. Dong. Yeah. Isa yan na tribe or indigenous community sa China. Indigenous community. Apo, isa sa mga indigenous community na rice farming and higher elevation. Oh. Ayun. And Ano pa bang mga pictures natin? Yeah, may mga picture And pa ba that's the one we visited. We also visited another social enterprise. Sige. Okay, sige. Yeah. Wala yatang picture yun eh. Wala bang picture yun, Nirvana, Gio? Wala tayong Yung health masyadong picture center. doon kasi morning lang tayo, sir eh. Hindi Yan lang yung nasa likod ng kapag Cards picture, Limestone. nasa likod lang ng limestone. Yun. Anong kwento ng Yun lang. ng Ano naman siya, Ma'am Kai, permaculture farm. Tapos nagtuturo sila sorry, napuputol. Hindi naman. So permaculture farm, okay na. Clear na. So yung Nirvana farm naman is a permaculture farm na nagtuturo sila ng permaculture practice all over the world. Kasi pagdating namin, merong mga British, Australian na nandoon na nagtitraining. Tapos na mag-training. So, yun, parang, ganoon din, Airbnb, board and lodging din yung pinagkakakitaan nila. Saka yung training ng permaculture design and farming. Tapos at the same time, tinuturuan din nila yung mga farmers around their farm to farm organically. Then naghahanap sila ng market sa city para maibenta. Ngayon, nung nagpunta kami ni Sir Marlon, ang marami nila ay suha. So, yun yung binibenta nila dahil yung may-ari ng Nirvana ay dating ministry head ba yun, Sir Marlon? Parang mataas yung posisyon niya sa government eh. Oo, dati siyang Education ba? Sundalo, babae. Oo, military, Tapos, tapos nag-aaral sa US. Sa Harvard. Bumalik. Yeah. Tapos, nagtrabaho sa city. Corporate life, na nagkaroon siya ng problema, bumagsak yung business, nagkaroon siya ng cancer. Umuwi siya dyan, sinet up niya yung village na yan. Natingin niya, pwede siyang mag-retreat, nag-set up siya ng organic farm. Para sa cancer she niya. started to eat healthy food. And that made her survive, I think, no? Parang gano'n yung sinasabi niya, Gio, no? Opo, yun. Yes. Yung yung pag-convert niya into organic and healthy lifestyle. Yun yung nagpahaba ng buhay daw niya. So, yun. From that, dahil meron siyang access sa government, nakakuha siya ng funding para i-develop yung, abandoned place. Abandoned place, tapos, binuhay niya. Binuhay It's niya. kind of historical, no? Yeah, si Bert Peters daw nakapunta na doon. Sino? Si Bert Peters. May tree sa middle of the village na tingin niya, yun yung naging isang malaking tree within that village na pinalinis, na parang namamatay na. Pinalinis niya yung paligid to revive the tree, and then she communed with the tree. And tingin niya, yung survival niya is also related to that. No? So nabuhay niya yun, and then yung old building, ni-revive nila na ngayon ay yung lodging facility.
So they also offer Correct me if I'm lodging, wrong, sir. parang Airbnb type. Yeah, correct me if I'm wrong, sir. Hindi nila pag-aari yun, di ba? Government-owned? Tama? Yung place, the whole place, but they let government manage, them manage a place. Yeah. Parang gano'n. Kasi nga, parang labi-labi ng, ng giyera dati, di ba? Parang, Naiwan. Naiwan siya na naiwan, structure. Yeah. may Napansin naiwan na ko dun- structure, kinonvert nila. Yan. Napansin ko, sir, dun sa examples na binigay nyo, yung Granary in the Sky ba yun? Granary in the Sky? Yeah. At saka yung pangalawa, ano yung pangalawa nyo? Granary in the Clouds. Granary in the Clouds. Tsaka yung isa pa, parang yung social enterprise nila, yung kabuhayan nila ay pinagsamang ano yung ganda ng lugar nila na kinonect nila sa tourism. Tapos, pinagsamang ganda ng lugar, yung uniqueness, kasi Guilin is a very unique place. Mayday Village is also very unique in a sense. May hindi pa kami nakwento dun sa Mayday Village. They have one festival, isa silang festival. Meron silang Bernakay. Meron silang pinalalaking kalabaw. At the center of the village. At palit-palit yung mga household na papakainin nila. Papalakihin nila. At yung festival, parang festival na magpapalakasan yung mga kalabaw. Parang paglalabanin nila kung sino mananalo. Yung panalo rin ng village or something. It's a community festival. So that's one. Ito naman, Nirvana is all about health and wellness and anong tawag na permaculture. I think it's very successful in the sense that they train farmers, makikita mo talaga yung Saka internationally recognized sila, sir. Yung vegetables, Internationally recognized. Kasi kilala nga nila si Bert Peters They're internationally recognized talaga. Dinadayo sila ng iba't ibang countries for, the training and exposure and for wellness at the same time. So what is also unique in these exchanges is that outside of what we visited as social enterprises in southern China, itong dalawang nakita namin na ito, plus one that is linked to the Mayday Village, no? Meron isang may young then returned home entrepreneur, nag-set up naman siya ng store. Kaya yung napoproduce sa Mayday Village nila Pengying, binebenta nila ron. Binebenta niya sa baba. Like rice. So parang mga 45 minutes from the Mayday Village, merong parang community, nagpatayo yung government ng mga bahay. Parang kondo, nagpatayo yung government ng mga kondo. Tapos lahat ng mga nakatira sa isolated places, sa mga malayo, remote area, pinapapunta ng government doon para doon tumira. Parang relocation? O parang relocation para madali silang mabigyan ng support ng government. Siguro ganun. Government. Parang ganun. Tapos like lupa para makapagtanim sila, produce ng mga gulay. So ito namang social entrepreneur na ito, partner sila para mabenta itong mga produkto na to. So we also visited that. I think siguro in the interest of time, kaya si Giyo naman, senior niya yung kanyang social enterprise. Actually, aliw sila doon sa presentation ni Giyo ng Weekend Wild Child. Pero bago yun, sir, isang the people that you met while you were there. Ito lang, isang lang. Yan. Bagal. Yan. From the left, ipakilala lang natin. Ay, yan. Sige. Giyo, mauna ako kasi hindi kaya kasama dito. Hindi ako kasali dyan. Okay. Nung dumating na kami sa Guangxi, actually we traveled by train, we traveled
siguro mga 3 provinces before reaching Nanning City, Guangxi. Sa Guangxi na to eh. And yung ating, there is a China-Philippines Chamber of Commerce that hosted yung mga Guangxi, yung magpa-participate na mga Pilipino doon sa Guangxi ASEAN Exposition. And did na invite kami ron. So andyan kami, kaya makikita mo, andyan kami ni Lisa. Ngayon, ang nangyari, syempre Pilipinos kami, hindi namin pinasama yung dalawang Indonesian. At imbis na si Gio yung kasama namin, pinakuusapan namin si Gio, pwede mo bang ibigay yung slot mo kay Lanying? No? So kaya si Lisa, Dr. Lisa Dakanay, si Lanying, ako, plus one of the staff, yung aide ni ito yung ating Ambassador Jaime Flor Cruz sa Ambassador China. Yan nakasuot sa China, our ambassador, the new ambassador to the China, no? So pinipraise niya, sabi niya, ang ganda nung ginagawa niyo kasi yan, imbis na government to government, people to people diplomacy. At surprisingly, mabuti sinama namin si Lanying kasi kilala niya si Lanying, natandaan niya. Tontuwa si Lanying na natandaan siya ni Jaime Flor Cruz. Oh, nice. And Jaime Flor Cruz used to be with the ABC just like Ambassador Santa Romana before, no? Yeah. Kaya nakilala niya. At higit sa lahat, during that night, may 2 Filipino musicians kumanta si Ambassador. Mahilig pala siyang kumanta at saka magaling siyang gumitara, musician din, no? Madugo. And of course, there were plenty of food. Na-meet namin yung mga Guangxi expositors na Gio, sumama ka naman kinabukasan, pumunta tayo doon sa exposition mismo, right? Yes. Na-meet ko naman lahat ng mga nag-expo na-meet mo rin na lahat Pilipino. yan. Yeah. Lahat ng Pinoy na nag-expo doon sa kanilang Yeah. That night was really very special in the sense that ilang beses kami binalikan ni Ambassador, kami ang gusto niya. Talaga. Oh. Kami ang gusto niyang bisita. Tapos he was saying na, ganda ng ginagawa niyo. Sabi niya, tapos merong ASEAN pan na susubukan kong tignan. And i-link up itong initiative na ito or something like that. So, siguro dito sa Pilipinas, we can invite Jaime Flor Cruz, ambassador for, oo. Yeah. Very lively, accommodating, hospitable, very friendly, no? Yeah. Sige. Okay. Actually, last leg yun, that night, and then kinabukasan, we exposed to the exposition mismo. Okay. Oo nga, may pictures din kayo dun sa malaking venue ng expo. Si Berna yata may itatanong kay Gio. Sige. May tanong ka ba, Berna? Meron yan. Ito po. Sige, Berna, yes, please. Sobrang laki po kasi ng mushroom. So, ito ba ang shinare ni Gio? Tama ba? Ay, nako. Kwento mo yan. Yan ang presentation mo, Gio. Ayan. Yung mushroom na yan, nakita ko yan doon sa kanilang, sa kanilang museum. Yan yung nasa likod, yung mga bote. Yung bote sa likod ko, yan lahat ng mga variety ng rice nila. Rice. Oh. Yeah, yan ang lahat ng variety. Storage sobrang dami yan. Pero yun yung nakita ko, dahil syempre mushroom guy ako, yun yung nakita ko doon sa lapag nila. Sobrang laking mushroom. Sabi ko, ngayon lang nakakita nito. So sabi ko, ano siya, Ganoderma. So, rin siya, edible siya, pero, hindi siya edible, pero ginagawa siyang tsaa. Wow! Hindi mo siya makakain kasi para siyang kahoy. Okay? Pero pwede mo siyang durugin, pwede mo siyang gawing tsaa. Tapos, yun nga, yung nasa right naman, mga nakita ko lang, yung nasa wood, mga wild mushroom lang sa kanila, na-picturean ko lang. Pero itong nasa taas, yan, meron silang tengang daga, shiitake, doon sa isang youth din, return youth na, yung sinasabi ni Sir Marlon na nagbebenta doon sa village. Doon sa, parang yung sa,
binuong village ng government. So ang ganda rin ng mga produce din ng mga within the community na siya yung nagbebenta. Ang gaganda, parang, pero syempre, hindi naman organic lahat dahil nga, kasi sinasabi nga ni Sir Marlon sa akin na dahil meron silang, hinahabol nila yung hunger So kaya pinapalaki nila lahat ng mga ng mga vegetables. Kaya meron diyan parang ewan ko kung pipino ata 'yon o zucchini na sobrang laki kasi tangkad ko ata yung zucchini. Yung giant pipino, no? Haba nun. Yung sobrang laki. Parang parang nakakalula na ilan kakain ito, parang gano'n. So ikaw, Gio, anong in-exchange, anong shinare mo na mo, SE mo? SE. Well, una, yung Weekend Wild Child. Yes. Weekend Wild Child. Yeah, representative ako ng Weekend Wild Child. So, yun yung shinare ko sa kanila. Tapos, syempre, yung konti rin ng Elements of Tomorrow, yung mga organic products from the community. So, paano ko naging connected sa PRM. Tapos, paano ko pinapatakbo yung Weekend Wild Child. Kasi rin sila pareho rin yung ginagawa namin. Correct. Sa ginagawa nila. Pero ang kaibahan lang nila, sila meron silang sariling place. Diba? Tapos dun lang sila. So lahat nandun na. Dun lang sila. Ako kasi umiikot ako Umiikot ako sa iba-ibang lugar. Diba? So yun. Pero parehong-pareho yung setup. Model. Pareho yung model kung ano yung binibigay na experience. Tapos, ang nakakatuwa pa doon, dahil yun nga, pareho yung ginagawa namin, gusto nila na pwede ba yung gawin ng mga Chinese, dadalhin namin sa Philippines. Sabi nila. Paano yun? Para ma-experience ng Philippines kung ano yung ginagawa ng Weekend Wild Child. So, yung China, ma-experience ng mga Chinese kung ano yung ginagawa sa Weekend Wild Child. Yeah. So sabi namin, sige, it's a good model na parang may hindi lang yung kami ang nag-aaral papunta sa kanila, pero gusto rin nila mag-travel and makita kung ano yung culture na nasa labas ng bansa nila, di ba? So, yun, hopefully mag-materialize siya next year. Pag naayos siya. It's a project. Yeah, tapos eventually rin, kaya hindi pa ako nagpo-post sa Weekend Wild Child, yung mga taga Weekend Wild Child. Hindi nyo pa nakikita, nag-China po ako. Nag-China? Nag-China po ako. Kasi baka bigla kayo magtanong kung pwede silang dalhin sa China. which is, ang ganda rin siyang experience. And, ayun, dun sa help ni Lanying and ni Xiaobao, yun, sobrang ganda nung travel, ganda nung experience namin nila Sir Marlon. Sobrang Yes, sobrang fruitful and talagang hindi nasayang yung pagpunta doon. Yan. Tapos ang PRM nag-share din tayo sir ng SE experience. Parang naputol na si Marlon. Marlon. Nawala. Ayun. Nag-share din tayo nag-share din ang PRM ng SE experience in our last 3-4 minutes. Anong SE experience natin yung na-share natin dun sa exchange? Oh yeah. I shared PRM's initiatives actually. Yung bangko, yung Legawi Highlands Rural Bank, yung Vizcaya Press Incorporated, Kooperatibang Likas. We were given few minutes but I think maganda yung exposure ni Gio kasi may oras siya ng presentation nung nasa Maydi Village pa rin kami kasama sila Peng Ying. And then another round when we transferred to Kongjiang. Yung farm, Nirvana Farm. And then sa Nirvana Farm. Doon din nagkaroon ng pagkakataon si Lisa to at least present yung context of ISEA in the region. No? So, yeah.
meron din kaming round of sharing of experiences. But then, we also nakarinig din kami ng mga experiences sa Chengdu kasi mukhang yun ang isang pinaka-abanting lugar nila tungkol sa social entrepreneurship. So, yung Chengdu Initiative. Saka si TikToker, what's the name? Si Lee Swanky. Tama ba yung pronunciation mo? From Social Enterprise Planet, no? Kaya tinitignan ko yung pangalan. Social Enterprise Planet. Yeah. Siya yun. Saka si Wang Dayan ng Chengdu Community Foundation naman. Chengdu City. Gusto niya tawaging 7. 7. Gusto niya tawaging 7. Gusto niya tawagin sa 7 tapos nangangarap ng global conference on social entrepreneurship and lead that process na globalizing social entrepreneurship. Saka maganda rin sir yung maganda rin yung exchange with the yung education, yung dean ng university. Actually. Yeah. May sharing din yung dean of the Guangxi Normal College. Actually sila yung magiging host ng international conference next year. And then he treated us. Siya yung nagbayad na lahat ng ticket namin sa... Tama ba, Gio? Yes, sir. Yung ticket natin to the river, puppet show. River show. Yes. Hindi the river show, yes. Pero nilibre niya kami. Yeah. Generous. So, tawag dito, yung maganda yung sinabi hindi ko maalala kung ikaw ba Marlon nagsabi o si Ambassador Jaime Flor Cruz na yung people-to-people exchange na ginagawa natin with China. People-to-people exchange, yes. Actually, hindi lang China and the Philippines. May Indonesia, Kenya, Thailand, maybe. So, maganda gusto niyang i-strengthen yun actually. Medyo nagagandahan siya doon. Para lang magkaroon din ng people-to-people exchange and clarity as to the situation in China, kumusta ba doon, and the Chinese people, they're also accommodating and warm, or something like that. Kasi kung minsan, it needs something like that to really understand people-to-people. Yes. Initiatives and strivings or something like that. Lalo na, lalo na kung sa context of rural revitalization, right. Rural development or something like that. Nag-excel na ang China. Fully develop ang rural nila sa totoo lang. Yeah, yun ang magandang model din siguro. Tsaka yung sinasabi din ni Sir Ed de la Torre na para may ibang venues din or avenues ng pakikipagrelasyon natin, yung relationship natin with the people of China, na hindi lang yung kaya si Ed confrontation, kanyang meron ding collaborative. Tagline. Saka yung sinabi ni Sir Marlon, kami yung unang foreigner na nakaapak doon sa Dong Village, yung sa Mayday Village. Landmark? Yes, kami yung unang foreigner. Landmark? Yes. Sa granary above clouds. sa granary above clouds. Kami yung unang foreigner. So, Indonesia and Philippines. Galing. Yung unang bisita nila, Indonesia and Filipino. Yeah. Okay. Sige. So, si Berna. Dagdag ko lang po saglit. Siguro po ginapang talaga nila Nying at Xiaobao yun na magkaroon kayo ng clearance para po makarating doon. Kasi nung kami po pumunta ng China last year, parang balak din po nila, pero hindi po kami napayagan, hindi po ma-permit. Opo. So, kailangan may kasama kayong senior. Pero ayun po, meron na lang po tayong isang minuto to wrap up this episode. Speaking of senior, gumagana yung senior natin doon sa kanila. Ang senior discount? Very good. Makapunta ng China. Sige, ilang last minute first?
Yes, so KKK, Kabuhayan at Kabataan sa Kanayunan. So doon muna tayo sa kabuhayan kasi very innovative po yung mga SE initiatives Right. ng China and even po ng president po ng Philippines na living the cultural experience na very intact yung culture and nature and also natural food na Yeah. pinalaganap sa SE na to. So Yes. isa din naman po dun sa kabataan naman na aspect is yung child education, like ginawa talaga nila na close to the culture. And I think it's a must na malaman ng kabataan na kung saan sila nagmula, ano yung history nila, anong tribe sila na bibilong. Kasi Yeah. ngayon very, ano na po yun, very mahirap na. Nawawala na yun. Oo, parang wala na sa vision nila na parang, okay, I'm just a human being, sharing. I'm just a girl. Pero hindi. And yung sa Weekend Wild Child din naman po, kasi nakafocus din po ang participants nila sa mga kabataan talaga, like nurturing that. And isa po ang living, testimony ay si Nayon, anak po ni Gia. And sa last naman po yung sa Kanayunan, of course, for rural development and kanina pa pong nababanggit na people-to-people approach. Kasi sa tao din naman po nagmumula ang problema. So, ang tao din po talaga through communication, collaboration from people to people, masasagot po natin lahat ng problema one step at a time. And yung kwento din ni Fung Ying na yung pagiging youth return homeland niya. And then yung calling na, sinagot niya yung calling niya na, okay, for this, hindi ka from factory lang, hindi ka from the urban, and then wala namang problema doon. Pero yung calling na bumalik ka doon sa kung saan ka nagmula. And then, create kabuhayan sa lahat ng community and then give impact to the children na maging prosperous sila, mag-nurture yung kaalaman nila at kamulatan nila. So lahat ng bagay ay very so kantahin po natin ang lahat ng bagay ay magkaugnay. Bagay. Pwede ba yan, no? Pwede ba yung kanta ng Weekend Wild Child, Kalikasan ay Buhay? Go, Sir Kalikasan ay buhay. Yeah. Oh my God. Ayan. Hindi po namin alam yung kanta. Makinig kayo, meron kaming Spotify. Lagay nyo lang Weekend Wild Child. Nandun lahat ng original songs ng Weekend Wild Child. Yeah. Mga susunod, kakantayin natin yun. Oh, may steps pa yun, Sir Gio, di ba? Tuturo ko sa inyo. Kailangan namin aralin. Okay, may part 2 tong show natin. Sure. Ayun. So, Okay, bitin yung isang very oras. much. Bitin. Oo. Salamat. Maraming salamat po, Sir Marlon, Sir Gio. Salamat Ingat ng sa marami. biyahe. Thank you. Thank you din. Thank you din for the opportunity to share yung experiences Yes. namin. Oh, No, very recent. So sariwa pa, mabuti na lang nasa lang kami kaagad kasi kung later pa baka nakakalimutan na namin. Ayan. Bye-bye at salamat ulit. Salamat po. Maligayang holiday sa inyong lahat. Salamat Siguro po. yung susunod naman ka yung sa atin sa Asbay. Ooh. Asbay. Yan, sa Vietnam naman. Vietnam. Correct. Oo nga. Sige. Okay. Thank you. Sige, thank you. Bye. Po. Maraming salamat po sa lahat.